Okay, mga kababayan, mabuhay! Ako si Lan ng hashtag Walk with Lan ay talagang laging may hawak na mikropono at katotohanan. Hindi tulad ng iba na hawak lang ang pera ng bayan. Ngayon sa episode na ito ng hashtag Walk with Lan, tatalakayin natin ang nakakatakot na Part 8 ni Saldi Co, BBM at BV Sara bukas sa unity ng bansa. Pero bago tayo magsimula, shoutout muna sa ating mga manonood sa buong mundo, sa mga OFW sa United States na nagpapakahirap para sa pamilya. Keep fighting. Sa Norway, Switzerland, Australia, Denmark, Netherlands, United Kingdom, Sweden, Canada, Germany, at syempre sa ating minamahal na Pilipinas. Twice the shoutout para sa inyo dahil kayo ang tunay na bayani. Para sa mga kabataan na laging online, ito ay para sa inyo. Huwag kayong magpapaapi sa fake news At bago tayo mag-deep dive, mga kawok, subscribe na kayo sa channel. Hit that bell icon para updated kayo sa katotohanan. At hey para sa mga naghahanap ng magagandang deal, check out the YouTube shopping. Bumili kayo ng mga t-shirt at kung ano-ano pa. O kahit gadgets para sa inyong online activism sa Shopee at Lazada. Direkta rito sa channel para masuportahan nyo din ang ating channel. Suportahan natin ang local sellers habang tayo naglalaban para sa bayan. Okay, mga kababayan, simulan natin sa bayani ng kwento. Si Lizaldi Co, ang dating congressman ng Ako Bicol Party List. Si Saldi ang lalaking lumaki sa Tobacco City, Albay, at nagsimula bilang CEO ng SunWest Group. Hindi siya basta-basta politiko. Siya isang negosyante na naging tagapaglingkod, chairman ng House Committee on Appropriations. Pero bakit siya paborito ko? Dahil siya ay whistleblower sa kanyang video series, lalo na itong Part 8. Binunyag niya ang mga anomalya sa 2025 budget insertions worth billions. Imagine mga kawok, habang ang bayan ay lumulubog sa baha, may mga kickbacks na 25 billion pesos daw para sa iilan. Si Saldi sa kanyang katapangan, nag-resign at naglabas ng expose kahit na kinansela na ang kanyang passport noong December 12, 2025. Ay sabihin parang siya'y modernong Andres Bonifacio pero sa halip na bolo, hawak niya'y ledger at video camera. Witty, di ba? Hindi tulad ng iba na nagtatago sa palasyo. Si Saldi ay lumalaban ng bukas. Para sa mga kabataan at OFW, ito'y aral Si Saldi ay nagbigay ng trabaho sa libo-libong Pilipino sa kanyang kumpanya at sa politiko. Nagtataguyod ng infrastructure sa Bicol bilang direktor Okay, nag-contribute siya sa economic growth ng Bicol. Pero bakit ba siya tinatawag na fugitive ng ilan? Dahil sa katotohanan na binubunyag niya. Ano na sa tingin ninyo? Mga viewers, comment down below. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tunay na Vice Presidente, si VP Sara Duterte, si Inday Sara ang anak ng Davao, na naging tagapagligtas ng edukasyon at kapayapaan. Sa kanyang panahon bilang DepEd Secretary, bago siya mag-resign sa cabinet, nag-highlight siya ng accomplishment na nakakabilib. Sa 2025, ang Office of the Vice President ng OVP ay nagbigay ng medical at burial assistance sa libo-libong Pilipino. Tumulong sa mahigit 73,000 na pamilya na naapektuhan ng kalamidad at namahagi ng 56,575 bags of rice. Nako, habang ang iba ay nagpapicture lang sa droga o baha, si Sara ay nasa ground, nagbibigay ng totoong tulong para siya'y superwoman. Pero sa halip na cape, suot niya'y barong at determinasyon. O kaya bilang mayor ng Davao, nagpataas siya ng status sa lungsod sa 117 awards. Ngayon sa kanyang video statements, nananawagan siya ng compassion at unity, lalo na sa pista ng Immaculate Conception. Sa gitna ng Marcos Duterte feud, si Sara ay nanindigan laban sa korupsyon at greed. Para sa mga OFWs abroad, siya ay inspirasyon. Nag-vow siya na ipaglaban ang bayan hanggang huli. Mga kabataan, tularan nyo si Sara. Disiplinado, matatag at walang takot. Shoutout ulit sa mga taga Canada at Germany.
Kayo ang katulad niya, malakas ang loob. At reminder ha, habang nanonood, bili na kayo sa Shopee o Lazada via YouTube Shopping. Meron din siyang mga libro ha. Si Sarah, motivational items para sa inyong laban mga kaibigan. Okay mga kawok, ngayon ang main event, ang kritikal na pagsusuri kay Bongbong Marcos o BBM. Factual muna ha, sa 2025, lumabas ang flood control scandal, bilyon sa projects na walang progress, corruption sa DPWH, at ratings niya ay nasa new low. Ayon sa surveys, eroded ang trust dahil sa anomalies. Parang siya'y hari sa palasyo, pero ang kaharian ay lumulubog sa baha at utang. Bakit ba siya at his weakest? Dahil ba sa anti-corruption protest o dahil sa feud with his sister Amy na nag-accuse pa ng chronic drug use? Sa Marcos versus Marcos, bakit ba biglang sumuporta siya sa anti-dynasty bill? Dahil ba pressured sa dynastic criticisms? Sa drug war, mga kaibigan, sinabi niyang tapos na ang brutality, pero patuloy daw ang violent policies. Sa West Philippine Sea, ang feud with Duterte ay nagpapahina sa security. Noong November 2025, mga kaibigan, si Saldico ay nag-claim ng 25 billion pesos kickbacks kay BBM mula sa budget insertions. Disputed ng House, pero bakit kinansela ang passport ni Saldi? Mga kabataan, ito'y wake-up call ha, huwag magpauto sa bagong Pilipinas na puno ng lumang anomalya. Para sa mga OFW, kayo ang nagpapadala ng remittance pero nasaan ang return? Sa economic recovery, maraming anomalies mula sa past na nililinis pa. Pero bakit siya silent sa POGO bans o high electricity rates? Ay, nako, si BBM ay parang budget, puno ng blanks at omissions tulad ng sinabi ni Saldi sa Gov blanks dahil sa Senate staff errors. Nakakatakot, di ba? Part 8 ni Saldi ay nagbunyag ng chaos sa Unity. Bukas daw sila sa Unity, pero ang totoo, sira na ang Unity. Okay. Sa Unity ng bansa, bukas daw si BBM at VP Sara. Pero ang Marcos Duterte feud ay nagpapahina sa lahat. No? Unity, parang unity sa traffic, lahat stuck. Sa gitna ng scandal, si Saldico at Sara ay nagiging boses ng katotohanan. Mga kababayan sa Australia at UK, anong inyong take? Comment down at share. Subscribe na para sa more episodes at shop sa Shopee, Lazada, bili ng mga merch para sa inyong mga advocacy. Mga kawok, sa wakas ang katotohanan ay laging mananalo. Si Saldico at VP Sara ang tunay na bukas sa Unity, hindi si BBM na puno ng shadows. Tulad ng sabi ko sa DCRH, katulad ng sabi ni Deo Macalma, no, sa DZRH, ang lipunan ay parang satire. Nakakatawa pero nakakatakot kung hindi tayo magbabago. Okay, sa Norway, Switzerland, Denmark, Netherlands, Sweden, salamat sa suporta. Para sa mga kabataan at OFW, kayo ang future. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo, mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa #WalkWithLan, YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. #Laban para sa katotohanan. #WalkWithLan. Mabuhay po ang Pilipinas.